Sa gabi ng paglusob ay ipinadala ang isang paratrooper ng US upang wasakin ang isang radio tower na nasa isang lumang simbahan sa Germany. Ngunit pinagpuputukan at pinasabugan sila ng German Air Force bago pa man sila makarating sa kanilang target. Kaya't dahil sa pag-atake sa kanila ay umuga ng napakalakas ang kanilang eroplano at makikitang tinamaan ng ilan sa kanila sa loob, at pagsabog ng kanilang jet engine ay isa-isa na silang nahulog at nagtalunan. At habang nahuhulog sa ere ay takot na takot si Boyce dahil inuulan siya ng mga bala na mula sa kanilang mga kalaban, at pagbukas niya ng kanyang parachute ay nahulog siya sa tubig at agad niyang pinutol ng kanyang kutsilyo ang mga tali ng kanyang parachute at saka siya umahon. Pagkatapos ay nakita niya sa gubat ang mga namatay niyang mga kasamahan at patuloy siyang naglakad at umaasang may makikita pa siyang natitirang mga buhay, at sa wakas ay nakita niyang buhay pa din si Captain Ford. At sa di kalayuan ay nakita din nila na buhay pa din ang tatlo nilang mga kasamahan, at habang masaya silang naglalakad at nag-uusap ay biglang nasabugan na isang landmine ng isa nilang kaibigan. Kaya't ang dahil sa nangyari ay nalungkot silang lahat dahil aapat na lang silang natitirang mga buhay at kailangan nilang ipagpatuloy pa din ang kanilang misyon. At sa gitna ng gubat ay nakita nila ang isang babae na nangunguha ng mga kagamitan mula sa mga namatay na mga sundalo, at agad siyang tinutukan ng baril ni Boyce at sinabi ng babae na wala siyang balak na manakit at ang kailangan ko lang ay ang mga kagamitang ito upang makasurvive. At ang pangalan pala ng babae ay Chloe, at nalaman nila Boyce na galit din pala ito sa mga sundalong Aleman at gusto na din niyang makaalis sa bayan na iyon. At nang malaman ni Chloe na mga sundalong Amerikano sila Boyce ay isinama niya ang mga ito sa kanyang bahay bilang kanyang pagtulong. At sa bahay ni Chloe ay nakita nila ang kapatid na batang lalaki nito, at pagkatapos ay ipinaliwanag nila ang kanilang tunay na misyon na kailangan nilang wasakin ang tower na nasa lumang simbahan at kailangan nilang malaman kung nasaan ito. Kaya't sinabi ni Chloe sa kanila na alam niya kung nasaan ang simbahan na iyon, at sinabi din niya na hindi niya alam kung bakit pinagbabawalan ng lahat na pumunta sa lumang simbahan. At habang nag-uusap ay pumunta si Boyce sa banyo, at paglabas niya ay nakarinig siya ng kakaibang ingay na tila boses ng isang halimaw. Sinundan niya ang kakaibang ingay na iyon, at sa pagsilap niya sa pinto ay laking gulat niya na makita niya ang isang nakakatakot na mukhang halimaw na babae. Namamaga at bukol-bukol ang mukha nito. At paglingon niya ay sinabi sa kanya ni Chloe na siya ang tita ko, at naging ganyan na siya simula na magpunta siya sa simbahan na pinagbabawalan naming puntahan. At sinabi din ni Chloe na iniligtas ko siya sa simbahan at inuwi ko siya dito sa bahay. Pinatay ng mga sundalong Aleman ang aking mga magulang noon, at habang nag-uusap sila ay nakarinig sila ng isang sasakyan na huminto sa labas. Kaya't agad na nagsipagtago sila Boyce sa itaas ng bahay. Habang binuksan naman ni Chloe ang pinto, nakita ni Chloe ang isang German officer. Pumasok ito sa loob ng bahay at ilang sandali ay tinangka nitong bembangin si Chloe. Nakita ito nila Boyce at nalaman nila na upang maprotektahan ni Chloe ang kanyang tita ay nakipagkasundo pala si Chloe sa officer na iyon, at dahil sa kasunduang ito ay inaabuso niya si Chloe kung kailan niya gugustuhin. Ayaw magpabembang ni Chloe sa kanya dahil nagtatago sa itaas sila Boyce, samantala ay nagplano sila Boyce at Ford upang mailigtas nila ang kawawang si Chloe. Kaya't tinutukan nila ng baril sa ulo ang officer, at pagkatapos ay iginapos nila ito. Naiwan na si Ford sa bahay at sinundan naman ni Boyce ang dalawa nilang kasamahan na nauna nang nagpunta sa lumang simbahan. Ngunit hindi naman sila makita ni Boyce, kaya't sinikap ni Boyce na hanapin na lang ang simbahan. At pagkatapos ay bigla siyang hinabol ng isang malaking aso ng mga sundalong Aleman, at nang makita niya ang isang truck ay agad siyang sumakay dito. At laking gulat at takot niya nang makita niya ang mga patay na mga kasamahan niyang mga sundalo sa loob ng truck, at papunta pala ang truck na iyon mismo sa lumang simbahan upang dalhin ang mga bangkay ng mga sundalo doon. At palihim na pumasok na si Boyce sa loob ng simbahan at nagtago, at sa una ay nakita niya na normal naman ang lahat sa loob, at ilang sandali ay nakita niya isang lihim na laboratorio ng mga sundalong Aleman, at pagpasok
Pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang mga kulungan na may mga buhay na mga bilanggo at nakita din niya doon ang mga bangkay na ginagamit para sa mga dark experiment at ang mga nakakatakot na mga kaibang bagay na ginagawa ng mga sundalong Aleman at nakita niya na isinasabit ng mga ito ang mga tao sa isang kakaibang bag at laking takot niya nang buksan niya ang isa sa mga ito at nalaman niya na buhay pa pala ang tao sa loob ng bag at nang makita niya ang mukha ng lalaki ay kamukha ito ng tita ni Chloe na mukhang halimaw na nakita niya kanina at nalaman niya na ang likido na tila dugo sa lab na iyon ay ginagamit upang makagawa ng isang espesyal na pang-injection. Hindi niya alam kung ano ang nagagawa ng likido, ngunit kinuha pa din niya ang isang pang-injection.